Prosti ako. Pokpok. At natanggap yun ng boyfriend ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ligaya. 31 years old, taga Batangas. Lumaki kaming tatlong magkakapatid na walang kinagis ng tatay. Si mama lang yung nagtaguyod sa amin. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid, yung panganay babae at yung bunso lalaki. Yung panganay, 19 years old pa lang, nag-asawa na. First year college siya noon, nabuntis siya kaya maagang nagpakasal. Buti nga, pinakasalan siya eh. In fairness, matalino si ate, tsaka si bunso. Ewan ko lang kung anong nangyari sa akin. Honor student sila nung elementary at high school. Samantalang ako, laging nasa guidance nung high school. Siguro once a week, bring mother ako. Wala eh, mabarkada ako. Tsaka tanggap ko na rin sa sarili ko na hindi ako matalino. Hindi ako magaling. Maganda lang ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero mure-mure na ako. Pero paminsan naisip ko parang ang pangit ko din. Pero alam ko maganda ako at malakas ang appeal ko. Kaya nung high school ako, medyo napalapit ako sa mga boys. Yun yung naging barkada ko. Meron din naman akong friends na girls pero bilang lang. Lagi ako nasasangkot sa gulo at away. Nakatikim din ako ng weeds o marijuana. Minsan nga pumapasok ako sa school ng nakasmoke eh. Yung para bang gumagana yung utak ko kapag gumagamit ako nun. At active ako, hindi naman sa pagmamayabang. Hanggang sa first year hanggang third year high school, sila yung kasama ko, yung barkada ko. At na-in love ako sa isa sa kanila. Tago natin siya sa pangalang Ken. Lagi kaming magkasama nun. Siya pa nga yung nagpapasmoke sa akin eh. Tapos one time nagiinom kami, nag-cutting class kami. Nagiinom kasi syempre ngenge na ako eh. Naisip kong kausapin si Ken. Sabi niya bakit? Sabi ko wala na akong smoke eh. Tapos sabi ko sa kanya, parang nagugustuhan ko na siya. Bigla siyang natawa. Sabi niya, bakit ako? Eh, ang pangit-pangit ko. Actually, tama naman siya. Pangit nga siya. Parehas kaming pangit, pero ako yung pangit na ma-appeal. Napaminsan maganda rin. Pero nagkatinginan kami at nag-appear. Sabay tawa. Tawa ng malakas, na parang kami lang yung tao. Maya-maya palasing na kami. Humiga ako sa kwarto ko, sa kama, at sinundan niya ako. Nag-kiss kami, at siya yung first ko. Pero hindi niya ako first. At doon na nag-umpisa ang lahat. Napalayo ako sa kanya, tapos may mga ibang lalaki na akong ine-entertain. Habulin din ako ng mga tomboy. Sa mga lalaki, binibigay ko yung gusto nila. Ang daming naniligaw sa akin pero dumating yung point na parang ayoko na ng commitment. Kasi ayoko nang masaktan. Natatakot akong masaktan. Fourth year high school ko ang bansag sa akin ng campus. Campus bitch. Lumalaban ako sa mga muse pag intrams kaya medyo nakikilala talaga ako sa campus namin. At halos lahat ng gwapo sa campus, nagalaw na ako. Pero syempre, inaalam ko muna kung may girlfriend. Kasi ayoko ding makasakit. Wala akong pakialam kahit anong sabihin nila. Eh ako naman to eh. Totoo naman kaya hindi na ako nasasaktan. Pag-graduate ko ng fourth year, kinausap ako ni mama na kung pwede daw mag-stop muna ako. Work muna kasi hindi niya pa kaya. Sabi ko, okay lang ma. Tapos, yung ate ko, hindi na nakakadalaw sa amin. Kasi nandun na sa asawa niya. Minsan na lang naming makasama.
In short, hindi na nakatulong din sa pamilya namin. Si Bunso, 4th year high school, kaya sabi ko kay mama, magtatrabaho ako para may pang-enroll kami ni Bunso ng college. Sumang-ayon naman si mama. Fast forward, 19 years old ako. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain. May nakilala akong AFAM na tuwing umaga, nandoon. Oo, foreigner siya. Gusto niya ako yung laging nagsiserve sa kanya. One time, hinintay niya ako mag-out. Niyaya niya ako mag-dinner. Feeling ko naman mabait. Sumama ako. Matanda na siya, siguro nasa 40s na. Sabi niya sa akin, habang kumakain kami, I want you. Sabi ko, how much? Kasi alam ko na yun eh. Yun lang naman yung gusto niya sa akin eh. And then sabi niya sa akin, name your price. Aba, bigla akong ginanahan. Ayun na nga, hanggang sa tuwing off ko, magkasama kami. Tapos pinaalis niya ako dun sa work ko. Wag na daw ako magtrabaho doon. Kaya tumigil ako. Graduate si Bunso ng 4th year. Pinag-enroll ko muna siya kasi ako, nagkakapera na ako. Kahit hindi na ako mag-work. At ayun, lagi kaming magkasama ni Afam. Medyo umaahon na kami. Hanggang sa babalik na si Afam sa lugar niya. Siyempre, alam ko may asawa na siya kaya nung nakabalik na siya ng Canada, hindi na ako nakipag-usap sa kanya. Nagpahinga muna ako magtrabaho. May ipon naman ako para sa tuition ni Bunso. And then 21 years old ako, nag-start uli ako mag-work. Call center agent. Sarap pakinggan, no? 6 months lang ako, hindi nagtagal kasi yung boss ko, lagi akong ginagalaw sa office niya. Tapos yung mga ibang kaopisina ko, inggitera. Daming issue. Kaya nag-resign ako. Pero syempre, may bayad tuwing gagalawin ako. Hindi naman ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Hanggang sa nakahanap ako ng maganda-gandang trabaho. Secretary. Sabi ko sa sarili ko, magbe-behave muna ako. Tinigil ko yung pagiging pokpok ko. Pero kulang na yung pangkain namin eh. Si mama pinatigil ko ng magtinda-tinda kasi tumatanda na, tapos ang dami naman namin bayarin. Para bang gusto ko nang bumalik sa pagkapokpok. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Kaya lang, etong boss ko isang araw niyaya kaming kumain mag-lunch sa labas. Siyempre sama kaming lahat. Katabi niya ako kasi ako nga yung sekretary niya, 'di ba? After that inuman sa beer house, doon kami dumiretso. Daming babae. Magkatabi kami. Biglang hinawakan ni sir yung legs ko. Na hindi naman nabago sa akin. Siyempre busy na yung mga ka-work ko kaya bumulong ako kay sir. Tara, sir. At sumagot si sir ng, yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi na kailangang utusan. Siya yung unang lumabas at sumunod na ako para hindi halata. Nag-check-in kami at ayun na nga. Sa kasamaang palad, naging magjowa kami. 3 years. Pinatigil niya ako sa trabaho at pinag-aral niya ako, pati yung kapatid ko. Naunang makagraduate si Bunso sa akin. Ako kasi, 2 years course lang yung kinuha ko. Actually, priority ko talaga si Bunso. Kaya nung makagraduate siya, ang laking pasalamat ko kay sir. Grabe, super iyak ako nung time na yun. Si Bunso din iyak ng iyak at nagpapasalamat sa akin. Nung makagraduate naman ako ng 2-year course ko, nag-usap kami ni sir na stop na namin yung relasyon namin. Ayun, it's time para makahanap ako ng magandang trabaho at itigil ko na yung buhay ko dati. Sinunod ko siya kasi mahal ko siya kahit masakit. Actually, siya nga yung first love ko eh. Naisip ko naman na may trabaho na si Bunso, may katulong na akong magbayad ng mga bayarin namin. Kaya naghanap ako ng iba pang trabaho. Tinalikuran ko yung dati kong buhay.
Naging maganda na yung buhay namin kahit wala akong extra income. Hanggang sa nagmahal uli ako. 25 years old ako. Nagmahal ako ng isang binata pero may girlfriend. Nakilala ko siya sa isang barangay liga. Basketball player siya. Sa kagustuhan kong mapasakin siya, niyaya ko siyang makipag-inuman sa akin. Hindi ko alam na mahina siya na mag-iinom. At dahil meron akong bahay na inuupahan ko, dinala ko siya doon. At doon may nangyari sa amin. Umabot ng 2 taon yung relationship namin. At niloloko niya yung girlfriend niya. Umabot na yung time na naging desperada na ako. Kaya sinabi ko sa girlfriend niya na may relasyon kami at may nangyayari sa aming dalawa. 2 years na. Aba, pinuntahan ba naman ako nito? Tago natin siya sa pangalang Jepoy. Pinuntahan ako sa bahay at sinampal niya ako ng sobrang lakas. Nagulat ako noon. Umiyak ako sa kanya. At nagmamakaawa sa kanya na wag na wag niya akong iiwan. Tapos sabi niya sa akin, di ba nag-usap na tayo na hindi kita iiwan pero wag na wag mong sasabihin sa girlfriend ko? Sumagot ako ng, mahal kita eh. Sabi niya sa akin, mahal niya daw yung girlfriend niya. Tanong ko sa kanya, paano ako? Ang sagot niya, walang magmamahal ng totoo sa'yo. Respetuhin mo muna ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo bago ka manlimos ng respeto at pagmamahal sa ibang tao. Galit na galit siya sa akin. Habang sinabi niya yun, iyak ako ng iyak. Nakayakap ako sa mga paa niya. Nakaluhod na ako, nagmamakaawa na please wag akong iwan dahil ikamamatay ko. Kaya lang umalis siya at hindi niya ako pinakinggan. Nung time na yon siguro straight 1 week, inom lang ako sa bahay mag-isa lang. Balik bisyo, weeds, yosi, alak, nagtry ako magshabu. Sigaw ako ng sigaw sa bintana na ano pa bang kulang sa akin, maganda naman ako. Marami naman akong pera pero bakit walang nagmamahal sa akin? Karma ko na siguro to. Hindi ko deserve yung mahalin. Ang sakit pala. Isang araw nakita ko sila sa plaza. Nilapitan ko at umiyak ako. Talagang tapatan. Sabi ko kay Jepoy, ano pa bang kulang? Pinag-aral kita. Tapos ganyan yung igaganti mo. Papatapusin kita, balikan mo lang ako. Kahit pangalawa lang ako, okay lang ako. Balikan mo lang ako. Lahat naman ng gusto mo ibinigay ko. Gusto mo cellphone, laptop, sapatos, pera, damit, lahat binigay ko. Jepoy, mahal na mahal kita. Ano pa bang kulang? Sobrang sakit ng pakiramdam. Kahit ang daming nakakakita at nakikinig sa sinasabi ko, nakatingin lang yung babae, tumingin ako sa kanya. And then I realized na kaya niya siguro mahal yung babaeng yun kasi hindi malandi. Hindi iskandalosa. Isa siyang edukadang babae. Bigla akong tumalikod at paalis na ako habang umiiyak. Nang biglang hawakan ng girlfriend niya yung kamay ko. At sinabi niya sa akin, Ligaya, may mga bagay kasi na hindi nakatakda para sa'yo. Tingnan mo ko. Kahit ilang beses akong lokohin ni Jepoy, gagawa at gagawa ang tadhana para magkaayos kami. Hindi ako galit sa'yo, hindi na ako naaawa. Sana makita mo na ang taong para sa'yo. At nagulat ako sa ginawa niya.
Niyakap niya ako. Nakakahiyaman pero humagulgol ako sa balikat niya. Kinabukasan, umuwi muna ako sa amin. Magang-maga ang mga mata ko. Nag-worry si mama, tanong niya sa akin bakit. Sabi ko wala po ito. Hindi niya ako mahal. Umiyak si mama at niyakap lang niya ako. Si Bunso naman niyakap din ako. At sinabi niya na ate, makakahanap ka din ng nagpahangin ganon. May nakilala ako, tomboy. Naging kaibigan ko siya. Tago natin siya sa pangalang Ana. Minsan ako yung nagpupunta sa kanila. Minsan siya naman yung nagpupunta sa akin. At merong nangyayari sa amin. Naka 6 months kami. Ang hirap lang nung time na yun. Kasi hindi alam sa kanila na lesbian siya. Kaya medyo naiilang ako. Tapos alam ko rin sa sarili ko na babae ako. Kaya mas pinili na lang namin maghiwalay. Fast forward, 28th birthday ko. Pinapauwi ako ni mama sa bahay. Syempre may racket ako. Gabi na ako nakarating ng bahay. Pagdating ko, may pa-surprise effect pa. Natuwa naman ako kasi lahat nandoon. Ate ko, bunso, mga anak nila. Ang saya. Naiyak ako kasi nakikita ko sila may mga masasayang pamilya na. Ako kaya kailan? Bigla ako niyakap ni ate at ni bunso, sabi nila sa akin darating din yan. Sabi ni mama sa akin, wag muna daw ako mangupahan. Magpahinga na lang muna daw ako. Wala naman na daw akong pinag-aaral eh. Tama naman siya eh. May ipon na ako. Kaya kaya ko na. Naisip ko tumigil muna. Sa bahay na lang kami ni mama. Minsan gumagala kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, sa sobrang bored na bored ako, nag-social media ako. Nag-update ako sa Facebook. Hanggang sa nakilala ko si JC. Inad niya ako. Dami naming common friends. Chinachat niya ako. Nare-replyan ko siya. In fairness sa kanya, mabait siya. Binigyan ko ng chance. Nasa Burgos siya nung time na yon. December 2016 niya ako nilagawan. Feb 2017 ko siya sinagot. Kahit nasa barko pa siya. Parehas kaming taga Batangas, malapit lang. Tapos uuwi siya ng March. Excited na ako umuwi siya. Pero syempre kinakabahan ako kasi baka hindi niya ako magustuhan. Ang dami ko na kasing tattoo simula nung iniwan ako ni Jepoy. Tapos nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko bang pokpok ako. Bahala na, uuwi na siya. Hindi ko siya sinundo kasi natatakot ako. Ngayon lang ako natakot sa lalaki. Nakakapanibago ngayon nararamdaman ko eh. Tapos kinabukasan may tumatawag sa aking number. Hello, Ligaya. JC to. Nasa labas ako ng bahay niyo. Ha? Sabi ko. Lumabas ako, natataranta ako kasi ang laki ng t-shirt ko tapos wala pa akong bra. Wala, nakita na niya ako. Binatukan ko agad. Imbis na iniyakap ko. Tapos sabi niya sa akin, alam mo naman na pupunta ako, di ba? Ba't ka nakaganyan? Sabi ko, hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam na alam mo to eh. Tapos sabi niya, ang dami nating mutual friend eh. Sabi ko, oo nga. O siya, diyan ka muna, maliligo lang ako. Okay naman siya. Tapos, pinakilala ko muna siya kay mama bago ako maligo. Sabi ko, ma, si JC, boyfriend ko. Sabi ni JC, maligo ka na. Umaharap ka sa akin na nakaganyan ka. Biglang natawa si mama. Ako naman tumakbo sa CR. Habang naliligo ako, iniisip ko kung sasabihin ko ba. Parang napaka-stricto no to. First meet up namin. Diba? Ganun yung nakita sa akin. So after ko maligo, lumabas kami, kumain kami sa labas. Nakapantalon at t-shirt ako. Sabi nga ng mga nakakakita sa akin, ikaw ba yan? Nakapantalon ka yata. Pero hindi ko naman napapansin.
Tapos sabi ni JC, hindi sila sanay? Sabi ko, oo. Shorts kasi talaga ako eh. Tapos sabi niya, from now on, hindi ka na pwede mag-short. Nanlaki yung mata ko noon. Hanggang sa 8 months na kami, araw-araw kaming magkasama, hindi muna siya sumakay uli kasi pinigilan ko pa siya. Mas patanda siya sa akin ng 3 years. So 34 na siya ngayon. Matangkad, maputi, at brown yung mga mata. Ang pogi sa madaling salita pero medyo chubby. At yun, minsan sa bahay na siya natutulog, tapos alam nyo na. At nung na-realize ko na mahal ko na tong taong to, doon naglakas loob na akong imposible naman yun. Eh, ang dami natin mutual friend. Wala naman nakapagsabi sa akin nun. Tapos sabi ko, hindi mo pa ako kilala, baby. Tapos doon na nag-umpisang tumulo yung mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Sabi ko, pok-pok ako. Ang dami ng lalaking dumaan sa akin. At marami ng lalaking nakagalaw sa akin. Yung iba may bayad, yung iba wala. Ginawa ko yun para makapagtapos ng pag-aaral yung bunso kong kapatid. Tapos bigla siyang sumingit sa pagsasalita. Alam ni mama mo to? Sabi ko, hindi, walang nakakaalam nito. Nagtatrabaho ako habang nagpa-part-time sa pagiging pokpok. Nung nakilala mo ako sa FB, wala akong trabaho. Ang trabaho ko lang, magpagalaw ng merong bayad. Kinukontak nila ako kaya bago ka umuwi, sabi ko sa sarili ko, magbabago na ako, magpapalit na ako ng number. Lalo na ngayon, mahal na kita. Hindi makapagsalita si JC, parang disappointed siya sa mga narinig niya sa akin. At pinatigil niya ako sa pagsasalita pero diretso pa rin ako. Nagalit siya, tumayo sa kinauupuan at sumigaw ng I said, "Stop it!" Natakot ako. Umiyak ako at tumakbo papasok ng kwarto. Akala ko sunundan niya ako. Pero after 30 minutes lumabas ako, wala na siya sa bahay. Tinatawagan ko siya pero naka-off yung cellphone niya. 2 weeks wala kaming contact. Gusto ko pumunta sa kanila kaso nahihiya ako, baka ipagtabuyan niya ako, ayokong mapahiya. Iyak ako ng iyak noon, buong 1 linggo. Hanggang sa natanggap ko na sa sarili ko na hindi na siya babalik pa. Hindi na siya babalik. Nagayos ko. At sabi ko kay mama, tuloy ang buhay. Hindi ko sinasabi kay mama kung bakit bigla na lang naging ganun. Basta sinabi ko na lang sa kanya na hindi kami para sa isa't isa. Kahit nangingilid na yung luha ko, minsan ayoko na lang magsalita kasi bigla-biglang natulo yung luha ko. Sabi ko kay mama, baka may nakatadhana talaga para sa akin o baka naman matandang dalaga ako. Doon na ako nakatadhana. Kinabukasan naligo ako, sabi ko kay mama mag-work uli ako, mag-a-apply ako abroad. Gusto ko nang ayusin yung buhay ko. Sabi niya, iiwan mo pa ako, dalawa na lang tayo dito. Naiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, tama naman si mama. Ayun, mixed emotions na. Basta, sabi ko, ipapangako ko sa sarili ko na hindi na ako magbo-boyfriend. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagtrabaho ako sa isang kumpanya, maganda yung sahod. Hindi ko na kailangan ng sobra-sobra pa sa sahod ko, kaya hindi ko na yung ginawa. Yung mga ginawa ko dati. Mas minahal ko yung sarili ko at mas nirespeto ko yung sarili ko. Nabalitaan ko nakaalis na si JC, nakasakay na uli. Tinitingnan ko yung mga pictures namin sa CP ko. Sobrang laki ng pagbabago dahil sa kanya. Totoo pala yun, no? Lahat gagawin mo para sa love. Naging masaya ako. Lumipas ang taon, 29 na ako, turning 30. Wala na akong pinapansin na manliligaw. Wala na kasi akong mahanap na katulad ni JC. Sobrang pinaramdam niya sa akin paano maging prinsesa at mahalin. 30th birthday ko. Nagbakasyon kami ng family ko sa Baguio. 2 weeks kami doon. Nag-leave ako at si Bunso, si ate wala na namang work. The day before kami bumalik ng Batangas, ang weird nang nangyayari sa paligid. Nagyayaya silang magpalawan kahit 2 days lang daw. Nagpalawan kami.
And then, naka two-piece ako, pero may scarf naman ako. Di masyadong daring. And then, pumunta na ako sa room ko, kasama si mama sa room. Biglang kumatok si ate at si Bunso may dalang blindfold. May maliit na surprise lang daw para sa akin. Thank you sa lahat ng ginawa ko para sa kanila. Sabi ko, arte nyo. Iniwan nila ako doon sa gitna. Wala nang nakahawak sa akin. Ginaguide lang nila ako. And then dahan-dahan, left or right, then stop. Tinanggal ko na yung blindfold ko. Nakita ko sa harap ko, andun yung taong mahal ko na may dalang bulaklak. At may tarpaulin na "Marry me please." At napaupo ako sa sobrang saya pero umiiyak ako. Pinuntahan niya ako at lumuhod sa harap ko at may hawak na singsing. Napamura ako. Sabi ko, shit! Ang daya mo, bakit mo ako iniwan? Sinapak ko siya ng mahina. At syempre nag-ipon daw siya para sa kasal namin. At ayun na. 4 months na lang siyang bakasyon. Ikakasal na kami. And then, soon, magkakaanak na kami. Ang pag-ibig hindi yan pinipilit. Kusang darating yan. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special. Bigla na lang nahimatay si Nanang at nagsalita na boses lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito tungkol sa isang pangyayaring hindi ko lubos akalaing mararanasan ng pamilya namin. Sabi nila, nalalaman umano ng mga gahamang kampon ng kadiliman na pinag-uusapan sila. Kaya matagal kong isinikreto ang pangyayaring ito na naranasan namin year 2012 sa probinsya ng Mindanao. Itago niyo ako sa pangalang Isabel. At ito ang aking secret file. Laki ako sa lolo at lola. Simula pagkabata, ay gabi-gabi kaming magkatabi matulog ng lola ko. Isang araw, sinabi ng lola ko na magbabakasyon muna siya sa Cebu para bisitahin ang panganay naming kapatid. Nakakapanganak lamang. Bago pa man nagpakasal ang ate ko, ay naging magulo ang pamilya namin dahil hindi magkasundo ang lola namin at ang biyanan ng ate ko. Kaya nung pumunta na siya sa Cebu, ay ikinagalit ito ng kanyang biyanan. Isang gabi, nagising na lang ako na nakakarinig ng merong nagdarasal. Nakatayo ang isang matandang nakatalikod sa akin sa may altar namin sa kwarto. Nakasuot ng saya na dark brown at blusang brown. Napansin kong hindi puti ang buhok niya kundi itim. Kaya napaisip ako na hindi yun
ang lola ko. Dahil ang lola ko ay nasa Cebu sa sandaling iyon. Doon na ako kinabahan at natakot. Para bang sasabog ang puso ko. Dahil mag-isa lang ako sa bahay noong mga panahong yun. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Naghilakbot ako nang lapitan niya ako sa may uluhan. At sinabayan akong magdasal lang. Our Father in Heaven. Boses parang natatawang nagdarasal. Diyos ko, para atang ikamamatay ko na ang pangyayaring yun at pinilit ko na lamang tapusin ang dasal ko. At pinilit kong matulog sa ilalim ng kumot. Kinaumagahan, nagising na lang ako at inisip ko ang nangyari kagabi. Baka isang bangungot lang ang nangyari. Umiyak ako sa kaba. Tinawagan ko agad ang lola ko at ang mga kapatid ko para ikuwento ang nangyari ng gabing yun. Yun na pala ang simula ng kulam kay lola. Lumipas ang 2 linggo. Umuwi na si lola sa Mindanao. Nagulat na lang kami nang mapansin naming lumubo ang kanyang tiyan. At pag ginawakan mo, ito ay matigas. Hindi rin maayos ang kanyang paglalakad. Sabi niya sa amin, bigla na lang daw siyang nagkasakit doon sa Cebu. Kaya agad na siyang umuwi. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong sumama ang pakiramdam ni lola. Nagpa-check up siya, pero wala naman daw siyang sakit, sabi ng doktor. Kaya lumapit na kami sa isang albularyo. Unang albularyong nilapitan namin ay matagal ng manggagamot na kilala namin. Sinabi nito na nasa ilalim umano ng kulam si lola. At ang gumawa nito ay si... Pangalan ng biyanan ng ate ko ang binanggit ng albularyong ito. Hindi kami naniwala. Hindi naman kasi kami mapaniwala sa mga ganong bagay. Pero naniniwala kami sa kapangyarihan ng pagdarasal ng mga manggagamot at mga herbal medicines at lana na binibigay sa amin. Lumapit kami sa isa pang albularyo na kilala ng kaibigan ng lola ko. Ganun pa rin ang naging resulta ng hula. Ginawa na rin ng lola ko ang lahat ng utos ng mga albularyo para maging maayos ang pakiramdam niya. Ngunit ang sabi ng mga ito, napakalakas nitong nilapitang mambabarang nang gustong kumulam sa lola ko. Kaya naghanap kami ng mas malakas na albularyo. Kinailangan namin bumiyahe ng ilang oras para makapunta sa bukid na iyon. Ang lalayo ng agwat ng bawat bahay. Sobrang tahimik at parang laging makulimlim ang panahon doon. Ang bahay niya ay maliit, pero merong second floor. May mga manika na nakakatakot. May mga iba't ibang kulay ng kandila. May telang itim sa buong sala na may nakapintang bungan, sementeryo, mga bungo, at baligtad na krus. Doon namin natuklasan na maitim na mahika ang gamit ng albularyong yun. At napagtanto namin na hindi pala albularyo ang nalapitan namin kundi kampon ni Santaras at isang mangkukulam.
Pero nandun na kami at wala na kaming choice sa mga panahong yun. Sobrang malubahan na si Lola. Para bang nasisiraan na siya ng bait. Binalik namin siya sa ospital pero humina lang siya. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na sa ikukwento kong ito ha. At sana, huwag gagayahin ang mga susunod ko pang sasabihin, DJ Rocky at DJ Jello. Nakipagkontrata ang mga anak ng lola ko sa mangkukulam na iyon. At itago natin siya sa pangalang Nanang. Bungi siya at hirap magsalita. Para masugpo ang barang na pumasok sa katawan ni Lola, ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa sementeryo para mag-alay ng dasal 12:00 ng hating gabi kasama ang mga anak ng aking lola. Ngunit walang gustong sumama sa kanya dahil sa takot. Ginawa ni Nanang mag-isa ang pag-aalay ng dasal sa sementeryo. Simula noon ay kahit ano-ano na lamang ang nakikita namin sa bahay. May mga multong nagpapakita, pintuang biglang bumubukas, at dahil sa takot namin ay hindi na kami napipirmi sa bahay. Mahirap mang paniwalaan ang lahat. Maging kami. Hindi namin maisip na totoo lahat. Na totoo ang mga demonyo at multo. Maraming ginawa si Nanang sa bahay namin na pagdarasal. At isa na doon ang pinagkasundoang Friday the 13th na magtitipon-tipon ng lahat sa bahay namin at mag-aalay ng isang malaking pagdarasal. At hindi namin lubos mapaniwalaan ang mga sumunod na pangyayari. Alas 12 ng gabi. Nagtipon nga ang lahat sa bahay ni Lola. Gumuhit si Nanang ng malaking bilog sa sahig at ginuhitan niya ng parang hugis bituin ang gitna nito. Nakapalibot ang mga itim na malalaking kandila at siya ay pumagitna sa mga ito. Nakapalibot sa bilog na iyon ang lahat ng mga anak ni Lola. Nagdasal ng Latin si Nanang at parang may iniimbitang kung sino man. Oo, may iniimbita siya. Hanggang sa bigla na lang siyang nahimatay. At makalipas ang ilang segundo, bigla na lang siyang nagsalita. At ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi boses ng isang babae kundi lalaki. Lalaki na malakas ang boses, na malakas ang tono. Para bang sinasapian siya, dumilat siya. Bumigla na lang bumaliko ang kanyang katawan at nagulat ang lahat. Nang maging maayos ang pagsasalita ni Nanang. Pero nag-iba ang boses. Boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng mundo. Yung buo, yung malakas at nakakakilabot. Inisa-isa niyang tanungin ang mga anak ni Lola. Ako ang hari ng dilim. Naniniwala ka ba sa akin? Napatitig kami sa isa't isa at sabay tumayo ang mga balahibo namin. Parang humihigop ng lakas ang boses na iyon at hinangin ang buong lugar namin. Ang lakas, parang tumataghoy. Kinilabutan kaming lahat. Umiyak na nanginginig na sumagot ang aking auntie. Ha? Oo. Pangalawang sumapi kay Nanang ay isang boses ng duwende. Ang boses nito ay sobrang tulis, pino at maliit. Nakakatakot. Ako ang prinsipe ng kabilang mundo. Naniniwala ka ba sa akin?
Oo. Oo ang naging sagot ng uncle namin. Sa isip ng aking tiyuhin, lahat ng ito ay gagawin niya para gumaling ang lola namin. Pero, ang kapalit ba nito ay ang pagsuko namin sa aming paniniwala sa kampon ng mga demonyo? Pangatlo at huling sumapi kay Nanang ay isang boses. Boses na buo. Parang nakakamatay sa sobrang nakakatakot. Parang isang malaking halimaw. Yumanig ang buong bahay namin sa lakas ng hangin at naririnig na namin ang mga punong kahoy sa bakuran na para bang mababali na sa lakas ng hangin. Sa ikalaliman ng mundo, naniniwala kayo sa Wala nang nakasagot. Natulala kaming lahat na nanginginig. Ang mga tuhod namin para kami nanghihina lahat. Sa isip namin, si Satanas. At bigla na lang nahimatay si Nanang. Pagkagising niya ay sinabing umalis na ang mga ito at hindi epektibo ang ginawang orasyon. Sapagkat nalaman nilang hindi sumang-ayon ang mga anak ni Lola sa gusto nitong mangyari. Ang ibigay ang kaluluwa sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nag-usap-usap kaming lahat magkakapamilya. Pinagkasunduan namin kumalas kay Nanang at huwag nang ipagpatuloy ang mga orasyong sinimulan niya. Binayaran namin siya sa hinihingi niyang halagang 30,000 para tigilan na niya kami. Bumalik kami sa pagdarasal at sa desisyong sa Panginoon kami lalapit. Wala nang iba. Kung ang kamatayan ng aming lola ay plano na ng Diyos at karapat-dapat namin yung tanggapin, tatanggapin namin. Hindi para piliting buhayin siya ng kung anumang elemento ng dilim. Sino bang makakasiguro na si Lola pa rin ang nabuhay sa katawan? At ang kapalit ay ang aming mga kaluluwa. Walang makakapagsabi sa plano ng Diyos sa ating kamatayan at walang tunay na makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos din lamang. Sa lahat ng nangyaring ito, mas kumapit kami sa Panginoon. At kahit isang dekada na ang nakalipas sa pagkawala ni Lola, alam namin na nasa mundo na siya na napakabuti, kung saan naroroon din ang may kapal. DJ Rocky and DJ Jello, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Namimiss pa rin namin si Lola. Pero knowing na nasa mabuting mundo na siya, kapiling ang may kapal, payapa na kami yun. Payapa na kami dun. Glory to God in the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po DJ Rocky and DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay may napulot na aral ang lahat sa naibahagi kong kwento. Muli, ako si Isabel. At ito ang aking Secret File. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayokong magkaroon ng anak. Kaya tinraidor ako ng asawa ko.
Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Malu. At ito, ang aking secret file. Ewan ko, pero habang sinusubukan kong isulat ito, nakakaramdam ako ng pagod. Hindi kasi ako masaya. Wala akong sense of joy o peace sa kasalukuyan kong pinagdaraanan. Parang ngayon lang ako naka-feel na ayoko lahat ng mga nagaganap ngayon. Ganito ako ngayon kanega. And honestly, I don't know kung hanggang kailan. Ganito kasi yun. Ever since, I never had any plans to raise a family of my own. Kung sakaling tatanda ako, gusto ko asawa lang, pero walang anak. Tama kayo ng pagkakarinig. Ayokong magkaroon ng anak. Bakit? Kasi ayoko. Ganun lang yun kasimple. Hindi ko makita ang sarili ko na isang mother material o marunong sa parenting. Hindi ko rin nga ma-imagine ang sarili ko na nag-aalaga ng mga batang makukulit, naghahabulan, pasaway. Hindi ko naman nilalahat Klaruhin ko lang. I don't hate kids. I don't hate children. May mga pamangkin ako na mahal ko. But to have kids of my own, yun yung ayoko. Having my own kid is what I don't want. Iisipin mo pa lang yung pinagdaraanan ng isang buntis o pagdadaanan ng katawan mo sa pagbubuntis, sa pagdadala ng bata, sa sinapupunan mo for 9 months. Tapos, yung mga mangyayari once nanganak ka na. You'll have sleepless nights, may anak na halos 24/7 na magpapakarga sa'yo. Parang hindi na kaya ng katawan ko yung ganong klaseng responsibilidad. Hindi rin siguro kaya ng utak ko. I mean, let other women be mothers. Just not me. Okay, ang dami ko nang nasabi. But that's not really my point. Kundi, ayoko lang talaga. Ayoko lang magkaroon ng anak. That's it. Fast forward, I met Danny. Nagka-crush ako sa kanya noong bago pa lang ako sa workplace na pinagtatrabahuhan ko before. He was one of the team leaders. Pero hindi naman ako directly niyang na-supervise. But then yun nga, nagkaroon kami ng spark. So niligawan niya ako, sinagot ko siya, and we started a good relationship since then. But then from the very start, pinrangka ko na si Danny. Sabi ko, I don't want to have kids. If tayo man sa huli, gusto ko tayo lang. Sabi niya, no problem. So ako naman, judging from his reaction nung sinabi ko yun sa kanya, I felt assured na payag siya sa kagustuhan ko na walang kids if ever magkatuluyan na kami at maging mag-asawa. After 4 years, ikinasal na kaming dalawa ni Danny. Simple lang yung kasal namin. Kumbaga, intimate. Walang mga kaek-eka na bongga. Simple lang yung venue, family and close friends lang ang imbitado. Simple as that. At lahat ng mga nasa kasal namin, alam naman na wala akong balak talagang magkanak. Pero hindi sila tumigil sa pangungumbinsi sa akin na subukan namin. Nasubukan ko. Rewarding daw ang feeling na magkaroon ng anak at makabuo ng isang pamilya kasama ang mapapangasawa ko. Mas kanong nasa reception na, even yung host, binibiro ako at ginugoyo. Baka raw mabuntis na ako agad sa kapugian ng mister ko.
DJ Rocky at DJ Jello. Inaamin kong may mga pagkakataon na ang awkward para sa akin. Kung may ibang taong nagsasabi na wish nila boy ang panganay namin o di kaya girl, o hindi kaya nagtatanong kung kailan daw namin balak magkaanak, ang sinasabi ko na lang sa kanila tingnan na lang natin. Pero yung totoo, ayoko talaga. Yun hindi ko lang masabi ng diretsyo. O ayoko lang ma-judge for my own choice. Few months after ng wedding namin ni Danny, panay na ang tanong ng in-laws ko sa akin. At maging ang parents ko, kailan daw ako mabubuntis. Kailan daw sila maging lolo o lola. Yung mga kapatid namin nagtatanong kailan daw sila maging uncle o auntie. Ako parang gusto ko na lang takpan ng mga tenga ko sa mga pabalik-balik nilang comments o tanong. Nakakarindi. Can't they just leave us alone? Yung mga ganong level. Kasi oo, kamag-anak naman namin sila kadugo. Pero hello, buhay namin tong mag-asawa. Pakialam nyo kung ayokong magka-baby, ayokong magka-anak. Baka mamaya mahirapan ako. Ipasa ko pa sa inyo ang responsibilidad. Gustuhin nyo kaya? Ako no. Ayokong gawin yun. Honestly, ramdam ko yung pressure ng family ko. Pati ng in-laws ko. But I guess, they do not want to accept the arrangement that I wanted with Danny. Wala ngang anak-anak We agreed to marry. We agreed na walang baby. We agreed na kami lang forever. Kaming dalawa lang. Pero ano ba yan? Ang daming gustong pumapel. And so, one day, something happened. Biglaan lang. At hindi ko namalayan. Para akong nabuhusan ng ice bucket sa ulo. Dahil sa nangyaring iyon. Isang araw, nagising akong naduduwal. Mga ilang araw na rin akong hindi komportable na gumigising. Pero, that day was quite different. Talagang ang sama ng timpla ng pagising ko. Kaya, mabilis akong pumunta ng banyo at dumuwal sa inidoro. Sa una inisip ko baka indigestion, baka naparami lang ako ng nakain kagabi. Pero nung bandang tanghali na, iba na yung pakiramdam ko. Para akong nawawalan ng kontrol sa katawan ko. Medyo nahihilo na hindi ko maintindihan. Dahil may kinain naman ako at alam kong hindi ako nalipasan ng gutom pero may something talaga. Muntik na akong mahulog sa hagdan. Buti na lang, nahawakan pa ako ng kasamahan ko. Kasi kung hindi baka gumulong-gulong na ako pababa. And I could have died. Noong mahismasmasan ako, dinala ako ng mga kasamahan ko sa klinik para magpahinga. Something was clearly wrong. Pero may tinanong sa akin yung nurse na ikinagulat ko. Miss, hindi kaya buntis ka? DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko malabo. Because I am taking contraceptive pills. Kaya for me, malabo. Malabong mabuntis ako. Sinabi ko yun sa nurse. But then, sinuggest na pa rin sa akin na mag-take ako ng PT. Oo, pregnancy test. Just to be sure lang daw. So sinunod ko yung advice niya, DJ Rocky and DJ Jello. Nagpahinga ako sa klinik ng ilang oras, bumalik sa trabaho at umuwi. Pero lumipas ang ilang araw. Ganun pa rin. Pabalik-balik pa rin ang nakakasukang feeling.
Yung gigising ako ng umaga na nakakasuka. Tas, naisip ko na lang bigla, shucks. Hindi na rin ako dinadatnan. To be honest, hindi ko naman talaga sinunod yung advice ng nurse na mag-take ng PT. Pinaramdam ko lang sa kanya na kunwari, oo, magta-take ako ng PT. Pero hindi naman. Because I was so sure. Pero yun na nga. Hindi kaya tama yung hinala ng nurse. Na baka buntis nga ako. Nagpipills nga kasi ako eh. Malabo namang mabuntis ako. Hindi ako makakabuo. Hindi ako mabubuntis. At dahil kumpiyansa naman ako na hindi ako magbubuntis, na-fatigue lang ang lahat. Sige na nga, nag-PT na ako. Confident akong pumasok sa banyo. Na negative ang resulta. Pero napakawalang niya. Wasak akong lumabas ng banyo dahil ang resulta, positive. Positive. DJ Rocky at DJ Jello, nagpipills ako pero nabuntis pa rin ako. Noong malaman ko yung resulta, hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan ng isang timba ng tubig na puro yelo, namutla ang buong katawan ko sa naging resulta. 2 guhit positive. Una kong naisip, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Ba't nakalusot to? Ba't positive? Hindi kaya yung may tinatawag lang sila na chemical pregnancy. Ano? Ayoko magbuntis. Dahil na-overwhelm na rin siguro ako, sinabi ko kay Danny ang lahat. Nag-PT ako. Positive ang resulta. Akala ko naman madidisappoint si Danny. Akala ko magagalit siya, hindi maniniwala. Pero anak nang, ang saya-saya pa niya. Tumalon pa ang asawa ko nang marinig niya ang balita. Magiging daddy na raw siya. Ako naman hindi makapaniwala sa reaksyon ng asawa ko. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa at bigla akong sumigaw. Put in naman, Danny. Di ba nga ayokong magkakaanak tayo? Hindi ba? Bakit masaya ka pa? Hindi ganito yung gusto kong buhay para sa atin. Ayoko ng anak. Ayoko ng sasampid sa ating dalawa. Ba't masaya ka? Akala ko ba ayaw mo rin? DJ Rocky at DJ Jello, naiyak na lang ako sa galit. Mismong asawa ko na inaasahan kong hindi matutuwa sa nangyari, kabaligtaran pa ang naging reaksyon. Ano yung niloko niya lang ako? Kunwari ayaw din niya magkaanak pero deep inside gusto niya pala. Tinago niya lang. Ano? Ina-expect niya na lang na once ikasal kami, magbabago lahat ng pananaw ko? Mababago rin yung desisyon ko na one day, gugustuhin ko rin magkaroon ng anak? Malinaw na malinaw since day one, ayoko nga. Pero bakit parang siya pa ang unang natuwa? Yun pala, gusto rin pala niya. Pagkatapos kong ipaalam kay Danny yung PT result ko, nagalit ako sa kanya. Di ko siya kinubo. Later on, I found out something. For the past month, yung iniinom kong pills, hindi naman contraceptive pills. Nakalagay sa isang jar na may label ng brand ng pills na iniinom ko. Nung naubos, pinarefill ko sa asawa ko. Sabi ko ipagbili niya ako ng bagong jar. Bumili nga siya. Pero yung mga tableta, binuhos lang sa lumang jar. At ako naman ay assume na naiba lang yung kulay ng pills na iniinom ko. Pag-research ko sa Google, nung itsura ng tabletang iniinom ko, hindi pala contraceptive pills yun. Vitamins. For the past month, vitamins yung iniinom ko. Kasalanan pala ng asawa ko. Yung inaasahan kong pipigil sa posibilidad na bubuntis ako.
Yun pa pala mag-i-encourage sa katawan ko na magbuntis. So I confronted Danny. Hindi na ako nakatiis. Umamin siya. Pinressure siya ng pamilya niya. Pati sa marriage namin, may say pa rin talaga tong pamilya niya. Can't they just respect me? Can't they accept my decision? Besides, hindi naman uniko iho si Danny. May mga kapatid pa siyang lalaki. Doon sila maghanap ng apo. Na-stress ako as in stress ako sa nangyari. So ngayon, paano na to? Paano na to? Honestly, hindi ako masaya. Hindi ako at peace. Ayoko nga ng ganito. And this is not what I signed up for. At dahil sa mga pinaglalagok ko, I have to carry this baby for the next few months and see for myself how I am going to be a mother. Na clearly, ayoko naman. Simulat sa pool. DJ Rocky and DJ Jello, should I blame Danny for everything? Feeling ko, pinagtaksilan ako. I felt na hindi ko deserve na malinlang, mapagkaisahan, maisahan. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Yung para bang naisahan ako, na pagtulungan ako, na para magkaganito, and it hurts me. Because I did not envision myself going through this mess in my life. Hindi ko pagmamayari yung katawan ko. It's like there is an invader inside me. Hindi ko alam paano ko malalampasan ang stage na to sa buhay ko. Nakakapagod Sa part pa lang na iniisip ko ang mga pagdaraanan ko, nakakapagod na. Maybe some words from you or your listeners could help me get through this. Ano bang dapat kong gawin? How do I deal with the kind of betrayal that my husband showed me? Sa ngayon, magulo yung utak ko. I'm trying my best na iproseso lahat ng mga nangyari. And maybe you could help me come up with a good thought for everything I'm going through right now. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana rin ay wag naman kayong mag-conclude na masama akong babae for wishing not to be a mother at all. That's why I need help. I need your advice. Baka sakaling ma-realize ko ang hindi ko pa nare-realize at mabago ang perspektibo ko sa ganito. Again, salamat po. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Malu. At ito, ang aking secret file. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, at Mega Manila. Kayo po ngayon ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:20 p.m. Dude, ano ba yung Ninenervyos ako eh. Ba't ka ninenervyos? Ako lang to. Oo nga eh, magkasama kasi tayo muli eh. Ganun. O ba, ninenervyos ka ba kasi may sikretong mabubunyag? Hindi, wala. Personal mong sikreto? Wala naman, wag naman ganun. Wag naman. Ay, kabisyo. Ito ang programang hindi ka huhusgahan. Bago si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening po. Hello po. Good evening. Hello? Good evening. Hello. Hello po. Hello. Ayun. Hello? Baka pwede pa natin lakasan si caller natin. Pwede bang malaman kung anong pwede namin itawag sa iyo ngayong gabi? Siguro po, Chanel. Chanel. Tenen, tenen. Di ba yun? Tenen, tenen. Chanel, di ba? Uy, yun. Oo. Updated ako sa mga TikTok, no? Ang galing mo talaga. Kahit na wala na ako nababalitaan tungkol sa'yo. Charot! Pero yung mga TikTok dance, doon naman ako tayo. Kabisado mo pa rin, no? Oo. Pilit kong sinasayaw pero hindi talaga kaya. Ilan taon kayo na, Chanel?
27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Chanel? Taga-Tagig po ako. Tagig. Alright, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titangelo ha. Chanel, 27 from Tagig. Ano ang top secret mo? Bale, kasi DJ Rocky at DJ Jello, may boyfriend na po ako ngayon. Magti 3 months na kami. Pero po recently, nagre-reach out ulit sa akin yung ex ko na nag-cheat sa akin. Mhm. Di po ako makapili sa kanilang dalawa kasi feeling ko, mahal ko pa po yung ex ko. Pero parang nagugulan ako kasi parang gusto ko din po kasi yung bago eh. Meron lang po akong isang problema na di ko po alam kung paano ko sasabihin pero di ko na po i-sugarcoat. Yung ex ko po kasi Dax po yung ex ko. Tapos yung bago ko pong boyfriend, Jutes po siya na discover ko lang po recently. Wala naman po Discover. nakakatawa pero parang nakakatawa po siya kung pakikinggan. Disco- Pero mali, Hindi kami judger ha. Ano lang talaga, na-realize ko lang Mali, na ang laki parang- talaga ng problema. mali po ba yung nararamdaman ko na parang nafe-feel ko na hindi kami sexually compatible nung bago ko pero sobrang bait niya po kaso di po talaga ako nasasatisfied kasi Dapat hindi ko na po alam. Laki nga ng problema mo, Iha. Hoy, Titangelo, parang may iba ka na namang gustong iparating dito kay Chanel, ha? Wala tayong gusto. Pero gusto ko lang munang malaman, Chanel, bakit kayo naghiwalay nitong ex-boyfriend mo kung Dax naman siya? Tapos, kaya naman niyang ibigay sa iyo yung compatibility sexually. Tama. So, bakit? Kasi ano po, nalaman ko po na yung binibigay niya sa akin, binibigay niya rin po sa ibang tao. Oh my gosh. Kaya, ewan ko po, nahuli ko po kasi siya eh. Paano mo nahuli? Nakita ko po sa parking lot po ng office nilang sa sasakyan po. May kakis po siya doon. Di ko alam kung nagkikis lang sila. Di ko na po kasi matignan eh. Mhm. Baka naman na ano lang, nag-uusap lang sila tapos nakita mo lang yung likod ng lalaki tapos parang umakto lang yung babae na pakis, 'di ba? Pero hindi naman talaga, may inabot lang na papel gamit yung bibig. Tama. Ano? Oo, bigyan mo ng benefit of the doubt. Ganun. Ay pag ganun, wala pong benefit of the doubt kasi kitang-kita ng dalawang mata ko. Pag dilat ko, nagkikis sila. Tapos kinausap ko yung office mate niya. Parang naglalandian nga daw po sila. So, di ko alam kung ba't kayo natatawa pero hindi po ako natatawa kasi. Pasensya ka na, hindi naman ako natatawa dito. It's just that, siguro, ano lang, kumbaga parang masaya lang kasi ako na nakabalik ako tsaka si Titangelo kasama ko ngayon. Oo naman. Tsaka at least, di ba, kahit papano, nandito kami para mapakinggan yung pinakatatago mong sikreto. And I'm sorry, di ba, kung pakiramdam mo, tumatawa kami. Pero kung tutusin, pinapagaan lang namin, di ba, yung Kwento. Yung kwento mo, 'di ba? Kasi yun naman yung Wala- trabaho namin dito eh. Paano po kaya yung gawin ko? Kasi tumawag ako para manghingi ng payo. Parang nafe-feel ko po na pinagtatawanan nyo lang po yung Hindi, sitwasyon ko. hindi. So, kayo po kaya sa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? 'Di ba? Kayo po, DJ Rocky bilang babae, alam ko po na gigets nyo ako. So, baka naman po meron kayong maipapayo sa akin. Oh, ako talaga yung magpapayo sa kanya, no. Ano bang mas mahalaga sa yung malaki o yung maliit? Depende po kung anong pinag-uusapan, pero kung pangangailangan, syempre doon na tayo sa okay, 'di ba? Alam niyo po 'yan bilang babae, syempre lagi Oo. lahat naman tayo may pangangailangan eh. Kahit naman po si DJ Jello may pangangailangan eh. Pero kung sa pagmamahal po, nalilito po kasi talaga ako eh.
kung sino po talaga yung pipiliin ko. Mahirap yung yung sitwasyon mo, Chanel, na ayan na, bumabalik yung isa. Na ibibigay niya talaga yung pangangailangan na hinahanap-hanap mo. Kaya lang, may kahati ka. Tapos yung isa naman na bago mo, okay sana siya. Kaya lang, siya? Maliit, 'di ba? Juts siya, sabihin na natin. So, meron talagang trade-off eh. Mamimili ka talaga kung ano yung mas matimbang sa'yo. Tsaka hindi naman nasusukat yung yung pagmamahal dun sa sa size, di ba? Kumbaga kung mahal mo yung tao, kahit anong panlaki ng kargada niyan o liit ng kargada niyan, hindi naman dun kumbaga Hindi naman po kasi lahat kagaya nyo, DJ Jello at saka DJ Rocky. Alam ko po kayo, DJ Rocky, saya na po ng love life nyo. May asawa na po kayo, may anak na kayo. So, paano po yung mga kagaya ko na ngayon nalilito sa mga nangyayari sa buhay niya, bilang alam ko po na nararamdaman ko may maganda po kayong sasabihin sa akin, hindi lang po nyo ako tatawanan dito. Uy, Chanel, hindi ka namin pinagtatawanan dito. Kumbaga gusto lang namin pagaanin talaga yung nararamdaman mo kasi you are in a crossroads. At kapag sinabi natin na nasa point ka ng buhay mo na mamimili ka kung sino yung pipiliin mo o nalilito ka kung sino yung pipiliin mo, talagang mahirap yan. At kaya siguro ikaw napatawag sa programa namin, kaya napatawag sa programa namin para kahit papano mabigyan ka namin ng konting liwanag, 'di ba? O kahit papano maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Out natin yung out natin yung personal experience ko kasi magkaiba naman yun. Alam mo, dumanas ako ng napakadaming heartbreaks bago ko natagpuan yung taong para sa akin at yung taong pinipili ko. At hindi porke nakapili na ako ng tamang tao para sa akin o napili ako ng tao para sa kanya, ibig sabihin nun sobrang blessed na kami, or ibig sabihin nun masayang-masaya na kami kasi darating talaga sa buhay ng tao na masasaktan siya, na may iyak siya, na may lungkot along the way. Hindi lagi kasi talagang masaya. Oo. Tama, agree. Paano po yun kasi, di ba nga, fuckboy yung ex ko, so alam niya po na may bago na ako bago siya nag-reach out sa akin. Okay lang daw sa kanya na may ibang lalaki ako, basta magtikiman pa rin daw, paminsan-minsan, ganun. Siyempre, di ko po alam kung bakit, pero pumayag po kasi ako So ngayon nakakonsensya po ako. Di ko po napigilan yung sarili ko. So parang sobrang sama ko po ba na pumayag ako sa ganun. So pumayag ka na kayong dalawa ng ex mo ay magkatikiman uli? Opo, may nangyari po kasi sa amin ulit Kaya po siguro litong-lito po talaga ako. Kasi parang yung mga sinabi niyo po kanina, ang dali po siyang sabihin. Pero hirap po nun kapag ikaw na yung nasa sitwasyon So di ko po talaga alam kung ba't ko siya nagawa. Ikaw, dude, anong masasabi mo dito sa pinagdaraanan ng ating caller? Hindi, sa akin kasi, para sa akin, Chanel, respeto dapat sa sarili, di ba? Respetuhin mo muna yung sarili mo. Kung alam mo naman na niloloko ka na nung tao, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? Ba't ka papayag doon sa ganong kasunduan, di ba? Na Parang po kasi titikman ka lang niya kapag kailangan ka niya, di ba? Parang para sa akin kasi pag may nangyayari sa amin, parang nararamdaman ko na may pag-asa pa rin kami, na baka magkabalikan pa kami, na baka tumino siya. Siyempre po, alam ko po yun kasi pag nakita ko rin po yung mga post dati, kahit yung mga storya po ni DJ Rocky na naloko siya, tapos ngayon happily married na siya. So parang, alam mo yun, meron pa rin pag-asa na baka kung si DJ Rocky yung naloko sa kanya, hindi niyo na pangasawa niya. Baka ito yun. Alam niyo po yung ganong pakiramdam, DJ Rocky. Kasi yung kay DJ Jello, parang point of view siya ng lalaki. So, paano naman Chanel, kasi sa kanina nga, babae? di ba, sabi nga ni Rocky na wag natin idama yung personal life niya kasi magkaiba kayo ng kwento. Kumbaga, si Rocky, iba yung kwento niya, iba rin yung kwento mo.
Pero 'di ba natututo naman tayo sa kwento ng ibang tao. So, malay mo naman may maibigay siya kasi sayang naman yung paghihintay ng mga tao sa pagbabalik niya. Nagpa-teaser pa sa Facebook kung sino-sino pinagpostahan pa kung si Chopper o siya. Siyempre, 'di ba nakita niyo naman yung mga comments marami doon na umaasa si Chris Chopper yung bumalik. Kahit naman ako pero kasi si DJ Rocky yung bumalik So, ba't di natin panindigan yung pagbabalik niya bilang Basa Princess, 'di ba? Sa Sorry, dami niya na pong nabasang storya, baka naman po may masabi kayo sa akin. well, sorry to disappoint you. Ako din naman, diba? Nandun ako sa point na parang sana, ganun. Pero, ako lang to. Hindi to ibang tao o yung OG pa natin. We wish everything or the best for the station or para sa mga kabisyos natin. Pero kanina pa ako nagsasabi na magkaiba rin naman tayo ng storya, magkaiba tayo ng pinagdaanan rather. Tapos kung tatanungin mo kung ano yung may advice sa'yo, mukhang alam mo naman na kung ano yung dapat mong gawin kasi nagdesisyon ka na makipagbalikan dito sa ex mo or pumayag ka na magkatikiman kayo. At katulad nga ng sabi ni Titangelo, respeto sa sarili kasi hindi ka papayag na maibaba yung sarili mo sa ibang taong gagamitin ka lang. Tama. Gusto mo ba na para kang bagay na gagamit-gamitin lang ng ex mo na kung kailangan dun lang? Alam mo, dumating din naman ako sa point na gano'n na parang nagagamit ako. Pero ganun din naman talaga yung buhay, 'di ba? Na parang nagagamitan lang din kayo. It's just that intentional ka doon sa mga desisyon mo sa buhay. Tama. Minsan meron din naman yung di mo mararamdamang nagagamitan kayo kasi talagang it's love that you are feeling. Yes. Hindi lust. Tama. So ang pangibabawin mo ngayon is yung pagmamahal mo, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Alam mo, yung sinabi mo kanina na ikaw pa naman DJ Rocky. Kakababalik mo lang, may pa-teaser pa kayo. Medyo nakaka-hurt yun Sorry talaga to disappoint you. Kung hindi ako yung taong ine-expect mo. It's just that I'm doing my job. And I love this job. That's why nandito ako. At kaya ako tinawag na Basa Princess because I know my strength. And siguro yun yung nakikita ng tao, yung strength ko sa pagbabasa. At kung hindi man kita nabibigyan ng tamang solusyon ngayon sa problemang pinagdaraanan mo, siguro ako na mismo, 'di ba, ang magsasabi sa'yo na pasensya ka na. Sorry talaga. Sorry. Kasi I can't have it all. Ayan, si Titangelo, magaling magbigay ng advice yan. Kaya ako may partner sa mga taong hindi marunong makinig. Hindi kasi DJ Jello, tumawag nga ako para manghingi ng advice. Tapos iiyakan nyo lang ako. Paano pala kung sobrang depressed ko pala ngayon, tapos umiiyak ako. Kasi iyakan nyo po ako, wala na. Mag-iiyakan na lang tayo dito. Diba? Ano pa pong silbi ng programa kung hindi naman ako nabibigyan ng payo, naman diba? sa ganun. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay kaya naming sagutin sa'yo. At the end of the day, ikaw pa rin po yung magsasabi ng ano ba ang desisyon mo sa buhay. Hindi, kasi kaya Tama naman yung sinabi sa'yo ni Rocky. Tama naman yung sinabi sa'yo ni Rocky. Wala namang masama dun. Hindi, kasi parang na-feel ko, tumawag ako para manghingi ng solusyon. Tapos dalawa kayo nandyan, mag-isa lang ako, pero wala akong nakukuha sa inyo. So, tinatawanan niyo po kanina, parang na-offend lang ako. So, diba, parang anong mararamdaman ng mga susunod yung caller kung ganun yung tinatawanan niyo lang sila. Siyempre, diba, sabi nga nila, pag yung first impression naglalas. So, pag sabi ko na problema ko, tumatawa na agad kayo. So, yun na yung first impression sa akin. So, parang nakaka-offend po siya. Tapos ngayon, iiyakan niyo ako. So, kaninong emosyon po ba yung winavalue natin dito? Yung sa caller o yung sa inyo lahat po? Lahat naman, binavalue natin lahat ng emosyon. Kumbaga, hindi naman sa ni-invalidate namin yung nararamdaman mo. Pero,
syempre, intindihin mo din, di ba, yung partner ko dito, di ba, na binibigay niya yung best niya. 'Di ba? Binibigay ng partner ko yung best niya para Ako rin po, DJ Jello, binibigay ko yung best ko. Kaya tumawag ako sa inyo kasi feel ko ito na yung best option ko na makinig po sa inyo. Kasi, di ba nga, ang daming tao na pinapayuhan nyo ni DJ Rocky, yung tagal-tagal niya nasa radyo. Ang dami niya na pong pinayuhan. Paano kung yung mga taong yun nakinig sa kanya, tas ganito lang pala yung mga nakukuha po nilang payo. Parang unfair naman po yun. Oh, sige. Eto na lang, no, Chanel. Gusto ko lang siguro maintindihan mo na medyo mahirap pa, dude, na kababalik ko lang syempre from maternity leave. Tapos, Yung hormones mo. yung hormones ko medyo nasa peak siya. Tapos, syempre, I'm doing what I'm passionate about. I mean, I'm doing the job that I'm passionate about. Tapos, ngayon maririnig ko to, diba? Na para bang, wait lang. Eto ba yung sasalubong sa akin ngayon? Am I Hindi, wait not lang po. doing enough? Parang, ang dami na po kasing nasasabi. DJ Jello, pwede bang may sasabihin lang po ko last na kay DJ Rocky kasi parang Hindi, medyo ano pa bang gusto mong sabihin sa kanya? Ano pa ba? Sabihin ko lang po sa Ano daw? Ano daw sabi? Oh my God! Babay na ako dito. Babay dito. Oh my God! Bye-bye. Oh my gosh! Iyak ako. Uy, nakaka-hurt Sobra Ito yung promotor, oh. Sobra nakaka-hurt yun. Ito, dahil na, libo-libo. ito yung caller, ali. Ay! Nakaka-hurt! Wait lang, alam mo to? Ha? Alam mo to? Hindi, tanongin mo sila. Sila yung ano. Sino may pakainan nito? Kami nakaisip, tas So, kinantsaba nyo si Titan Jello? Pero alam nyo, medyo ano to sorry ma, Ang sakit nito. welcome back na prank namin sa Hindi, iyo. kasi- So, kinagaya namin si Jello. Saktan yung tao. Saktan yung tao. Oh my gosh, On ang air. sakit ng puso ko ngayon. On air pa. On air tayo eh. Ngayon yung on air. Oh my gosh. On air. Actually, mas Ito na. doubtful siya gawin tong ano to, knowing nga your state. Pero, naisip lang namin na i-prank ka kasi di ba love mo naman mag-prank before. So, parang maintindihan mo naman. Ganun. Sorry ma, hindi namin intention na pa iyan. Pero bakit naman, dude, ba't ka naman pumayag? Sorry ha, pero sa mga digital, it's not a good joke. It's not a good prank. Kasi kababalik ko lang Sorry ha, kasi tapos binanggit nyo pa yung isa OG. Kasi, Ako doon nagsabi. in-expense, kumbaga feelings ko to syempre, diba? Parang, Yes. parang napapaisip tuloy ako ngayon. Dude, ano ba? Pwede bang i-cut muna natin yung live? Cut muna natin. Boom. Diba, dude? Kumbaga, Nagsabi ako doon. Nagsabi ako doon. ba't ka pumayag? Tanungin mo sila, dude. Nagsabi ako na Kapon lang namin siya kinausap na yun until last na ano, dude. Alam ni. Oh my God. Actually, also Ate Ria. okay, wala na wala Marley. I know, dude, alam ko. Anyway, mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. At muli kami magbabalik. Kasama niyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Rocky Pera. Ba't ka pumayag, dude? Dude, Ano ba naman yan? Alam mo, hindi talaga maganda yun.
Par- Nagsabi ako. Sorry ma. Napapaisip tuloy ako ngayon kung tama ba na bumalik ako. Nagsabi ako, dude. Alam Ate Ria, alam ni Ate Ria. Alam ni Ate Ria and alam ni Angel. Siyempre, tama naman ang bumalik. Alam nila. Sorry, Dude. hindi namin naisip yan na yung hormones mo ay ano talaga. Na-allergy. Oh my gosh, yun. Si Papa. Oh my God. Oh my God. Tama ba to? Tama ba? Ano naman ma, huwag mo naman mali namin to. Huwag mong question. Dude, dapat talaga na sa akin yung loyalty mo. Kahit na sabihin na ano. Dude, alam ni Ate Ria. Dude, pinaglaban ko. Alam ni Ate Ria. Alam ko yung kalagayan mo, dude. Hindi ako Sinabi ko na, dude. So, sorry din, Jen. I take full responsibility. Pero I guess, Sorry. Oh my gosh, yun yung asawa mo. Ano, sorry. Sorry po. Iyari. Inak ako. Oh? tapos kung kayo sa sino, Ano po, ang shading. sorry. Alam ni Ate. Hindi na tayo. Hindi ka na ulit. Alam mo. Patay. Inano ka na si Francis kanina. Standby card lang po. Mag-file ka na lang ulit ng ano. Alam mo, sorry na. Pero dude, I'll just say this now ha. It's a prank. It's a prank! It's a prank, pre! Pre, switch mo na! Okay na na! Pre, nakalive pa tayo online! Reverse mo na rin, Jello. Sana Naka-monitor siya din! It's a prank! sinabi mo na rin na nasaktan ka na rin. Pinabahan mo siya! Kasi ikot-ikot lang tayo lahat dito sa prank. Oh my God! Oh, emotional torture. Eh kasi sabi niyo sa akin, kailangan acting na acting ako. Monitor nyo na guys, monitor nyo na. Uy, kailangan ko ng tissue pero talaga luwa. I'm shaking. Sabi ko, I'm shaking. Nakakaano? Na hindi naputal yan. Hoy guys, it's a prank ha. Hindi ko makat yung emosyon ni Rocky kasi alam ko yung nararamdaman niya. Kasi postpartum niya. Hindi, nag-heads up ako. Kaya yun talaga yung nervous niya. Hindi. Alam ni Ate Ria yun. Hindi na pa nervous. Kanina pa ako talaga. Di mo, nagkakamali ako sa mga lagay ng elements. Parang, alam mo naman ako doon. Hindi kita isusugal. Hindi ko nga, yung script ko, dude, hindi ko sinunod. Alam nila yon. Iba yung binabanggit ko dito. Dinidepensahan na kita on air. Kaya nga namin ni-reverse prank na lang. Alam mo yun, dude, hindi kita. Ngayon natin napatunayan na grabe talaga pagiging loyal ni Tita Jello. Oo talaga, dude, grabe na appreciate kita. Sorry talaga sa emotional pain na nararamdaman mo ngayon. Ano magaling talaga umiyak siya. Thank you so much. Grabe, nagulat ako parang... Ay, sorry. Ayan, siya nag-iiyak ka naman. Yung totoo. Hindi kasi umiyak siya. Sorry na. Gagi, totoo pala yung mapaprank, no? Labas ka dito. Tapos talaga sabi, hindi ko matandaan ko ano yung, ayan yung color, si Chanel, si Shane. Tapos sabi ko, hindi kaya na, alam
kong boses yun. Tapos, conscious effort pa ako na hindi ka matawag na Shane. Sabi ko, Chanel. Ganun. Hoy! Paano nangyari? Pangalawang beses niya hindi ka kasi Seryoso, sino yung una? Kala Tanya tsaka kay Uncle. Trader ka, Tria. Hoy, grabe nakakatawa. Grabe iyak niya daw. Wala Hindi, pumalo 4,000. 4,000. Umiyak siya 4,000. Huwag niya nga nahin. Wait lang. Hoy, wait. Hindi totoo ko ito. Pero gusto rin natin pasalamatan yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya, habang nakaharap sa akin, nakataligod kay Tita dyan, mag-leave ka na. Nakangiti! Mag-leave ka na. Alam mo rin, boss. Alam mo rin. Oo, alam niya. Chinat ko siya kasi baka mamaya mag-worry din siya. Nakangiti ka rin! Natulala na lang si Tita Angelo. Ako na lang maglilive. Wala akong leave. Hindi, alam mo sa amin naman dito sa Love Radio, happy lang kami. Swear to God namatay man nanay ko, pamilya ko, or mga tinatago-tago ko. Hindi, pero naramdaman ko yung pagiging mediator ni Tita Angelo talaga. Talaga yung dinadown niya talaga eh, no? Parang huli, boss. Tagal natin nag-usap kanina sa baba, di ba? Nakawa tayo sa puso. Swear to God. Abangan ng full video sa Ayan, nabangan nyo full video sa YouTube channel ng Love Radio. Pati behind the scenes. Pinasok nila ako kanina doon. Tapos sabi ko, okay, may trigger points. So, hindi nila sinabi sa akin yung trigger points. Pero, pero pa nararamdaman ko na, ito na yun. Ito na yung trigger point. Ganyan. Okay. Dapat ito na yung... Minutes na lang, go. Ito dapat yung reaction ko. Ganon. tayo, hindi ka namin ginawa ng GC, kami may GC. Jello reverse prank. Tapos, nagche-check ako dito sa phone ko. Di ba? Che-check ko dito sa phone ko kung merong kung merong mga update sa akin. Tapos sabi ko, parang wala na sa chat. Okay, kasi maarte na ako, ganyan. Tapos, yun na. Thanks, guys! I'm back! Tapos kasi sabi ko pa sa kanya kanina, mayik na sana ako sa secret file. Kaya lang kasi bagong eyelash lang ako. So alam niya na hindi talaga ako dapat umiyak ngayon. Kumbaga kung makokontrol ko yung emosyon ko. Tapos ang saya! Sino? It's a success! Sinasabi si Kim Shin, Ano? pati ako ninervyos sa prank niyo kay Rocky. Hindi kasi, totoo. Hindi. Grabe. Ang galing nyo, promise. Ako ang galing ng nagawa nila. Pero, nakakatakot na prank yun. Nakakatakot na prank yun. Totoo yun, nakaka-prank. Hug mo nga kung ba't hindi talaga kung ba't. Oh! Hindi niya kaya ngayon. Hindi ako makatayo. Naduda ko na lang mag-aano sa'yo. Wait lang. Tapos pumasok pa si boss, oh. Papatok si boss. Ano lang to, hug na kapatid. Yung hawak ko dito, ang tigas. Yung pumasok si boss, mag-leave na lang. Ikaw, mag-leave. Tigas. Grabe, hindi makaano si Titan Jello ngayon. Kumbaga talagang, dude, it's okay. Bro, reset na. May tatawag pang isa pa. No? Meron ba? Wala na akong call. Hingin na ako, swerte. Hindi na kami yan, promise. May legit na ba tayo na caller? Marami tayong Okay, ano mo na yan. Thank you guys! Jobble.digital and Jobble to the feelings of Jello. Mamin, ayan tuloy. Ang mga naririnig niya sa'yo. Kaya, Ganyo, next time, malalaman nyo din. hi kay Manuel. Ivan. Oy, ang dami nagmamahal kay Titan Jello. Pero again sa mga kabisyo natin na nanonood dyan, dito natin mapapatunayan na si Titan Jello talaga, empathic, no? Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ng tao sa paligid niya. Kumbaga, sensitive siya dun sa nararamdaman ng mga taong
inaalagaan niya tsaka minamahal niya. So, Jello, grabe, hands up sa'yo. Hello? And congratulations! Talagang alam nyo, bago pa lang ako mapunta dito ng Love Radio, idol ko na yung digital team. Ganun pala talaga sila ka-crazy talaga. Tapos may tera pang bumak up na crazy din. Biruin mo namumula na dito. Sabi ko, patay, ma-allergy. Gamot, ateria, gamot. Dami kong naisip Si Ate Ria, alam mo, Lupit hindi, nyo hindi mo talaga. alam. Promise. Boss Angel, si Boss Angel ang galing. Hindi, pero hindi mo alam na ako yung magre-reverse pa. Nababasa ko na yung reverse. Ako, pare. Kaya sinasakyan ko, tumatawa lang ako dito. Seryoso. Ang galing talaga ng luha mo. Ever Galing. Thanks. talaga, May sweet siya nga. Oo, hindi kailangan ko na. Medyo kanina nandun ako sa loob. Pero alam mo, kung nung nandito ako dun sa loob, sabi ko medyo kinokondisyon ko yung sarili ko kasi kailangan may presence of mind ako. Eh dahil sa anesthesia epidural, medyo nawawalan ako ng presence of mind. So talaga nakikinig ako sa story mo. Tapos hindi ko masyadong tinitingnan yung reaction pa ni Titan Sir, J. standby ka lang dyan, sir. Makinig ka muna sa amin, ha? Sorry po. Ayun lang. Huwag kayong magalit kay Shane. Ang dami nag- Oo. Gawa-gawa lang naman yung storya na yun. Oo. Kayo sure. Hindi, pero kung sakali man naman na merong na-disappoint ako. Ako naman, di ba, pinangunahan ko na, sorry to disappoint you guys. Ako lang to. At hindi tayo magpapatinag, lalong-lalo na kung meron tayong buhay na binubuhay. Totoo yun, totoo. Tsaka ang iksi ng buhay, 'di ba, para ma-stress tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ayun. Hoy, si Sir Cedric nanonood pala. Ayan. Thanks guys. Thank you sa mga nakapansin ng acting skills ko. Thanks. Ay, nabagay na na yan. Let's go. Meron na tayong Flash na yung caller. Sir, wait lang. Hindi pa makarecover. Hoy, game na dude kasi yung anak ko magantay na. Bye-bye. Nice one. Pwede na kayo umuwi, guys. Pwede na kayo umuwi. Pwede na kayo umuwi. What a success. Wait lang, hug natin si Shane. Si Chanel. Si Chanel. Ito Napaka-usay yung na si actor. Chanel. Ayan, grabe talaga yung trigger points niya kanina. Ganda ng script na sinunod Hindi niya. mo yung totoo. Hindi yung totoo, guys. Ayan. Galing. Pero pinakamagaling dito, Titan Jello. Na-manage siya yung emotions niya. Mabait talaga siya. Mabuting tao. Yan. Kahit siya na lang lagi na paglalaro. Limang beses na. Natawa pa ako kasi may post pa siya sa Facebook na welcome back pa sa Princess. Pakita mo yan. Para wala pa yung prank, bumabawi ka na agad. Ano na ba yun? Ganda pa ng ngiti niya dun eh. Ayun doon sa secret file. Welcome back ba sa Princess. Lalo ko na nervyos yung pumasok si boss. Sabi ko, patay, ito na. Kasi nag-alala kunwari siya. Kasama yun sa script, by the way, ah. Yung papasok siya, ganyan. Sila Angel din nakaisip nun. Kaya ganun lang siya. Siguro kasi matay na ko, boss, pag pumunta ka na dito. Sumakay kita ang langit. Kaya pumasok. Woohoo! Pero nakangiti ka dito eh. Napasok. Hindi makasik. Hindi, kaya nga dumiretso siya sa akin. Tapos tumaligid siya kay Jello para di makita yung mukha. Okay, sige, game. Thanks, guys! Woohoo! Welcome back. Thanks. Welcome back to your party. Dude, welcome back. Hoy, dude, huwag ka nakabahan. Totoo na to, ah. Ay, nagkakulay ka. Welcome back. Abangan ang full video sa Abangan nyo po yung full video sa Love Radio. Putang yun.